Hello guys! Nagtatanong po sa atin na mga kumakitigan regarding po sa pag-burn ng mga incense sticks sa ating mga tahanan. Ano ba daw po yung mainam na araw at oras sa pagsisindi o pag-burn po ng ating mga insenso o mga incense sticks? Well, iba-iba po yan mga kumakitigan. Depende po yan sa intention po natin at kung saan natin siya gagamitin. Kung ano po yung gagawin nating ritual. Yan, kasi yung sinasabi pong pag-burn po ng incense sticks, meron po kasing intention nga yung ginagamit. Halimbawa, kung kayo po gagamit ng mga incense sticks na pang-cleansing ritual, mainam po kung yan po yung gagawin natin tuwing araw ng Biyernes at tuwing umaga. Yan, iwasan nyo po mga kumarikitigang kung kayo po yung magka-cleansing ritual na kapag ka umuulan. Yan, halimbawa umuulan ng panahon, yung kulimlim, wag po kayo magsisindi po ng mga incense sticks mga kumarikitigang kasi negative po yun. Imbis na may ward off natin yung mga negative energies o yung mga negatibong elemento sa paligid, maaaring maakit pa natin sila. Ganun pala, opo. Kapag ka medyo maulan o yung makulimlim, hindi po minumungkahi ang pagsisindi po ng mga insenso o ng incense stick sa loob ng ating mga tahanan. Kasi yung mga sinasabing negatibong enerhiya na nasa labas ng bahay natin ay maaari daw po nating maakit at yan po ipapasok sa loob ng bahay natin kapag ka kayo po ay nagsindi po ng mga insenso o ng incense sticks kapag ka umuulan. Kaya iwasan nyo po ang pagsisindi po ng mga insenso kapag ka makulimlim at umuulan. At ang mainam naman pong bilang ng pagsisindi po ng ating mga insenso, lalong-lalo na po kung ito po yung sisindihan po natin sa loob ng ating mga tahanan, pwede naman po kayo magsindi po ng 1 o 3 o hanggang 7 ang piraso po ng insenso. Pero iwasan nyo lang po mga kumarikitigang na magsindi po ng pair o 2 piraso po ng insenso sa loob ng bahay po nyo kasi hindi po maganda yan. Negative po yun. Kasi yung pong insenso na sinisindihan po ng by pairs o yung dalawahan, yan po kasi ay ginagamit lamang po sa patay. Yan po yung sinisindi po sa mga simenteryo o doon sa libingan. Ganun po mga kumarikitigang. Mas mainam po, gumamit na lang po kayo ng 1 pirasong insenso. Katulad po ito po yung mga sample natin ng insenso. Yan. Marami kasi kung mga insenso dito at iba-iba po talaga ang mga scents niya. Meron siya iba't ibang mga flavor. Scents. Depende po kung saan nyo natin gagamitin. Halimbawa, kung gusto nyo medyo ma-relax kayo, pwede naman kayo mag-insenso sa bahay nyo. Pag bago kayo matulog, magsindi kayo ng insenso dyan sa mga incense burner po ninyo. Kahit 1 piraso lang po. Yan, katulad po ito, yung ating jasmine. Yan to po yung ating jasmine na flavor scent. Flavor talaga. Yan. Mas maganda po kung kayo po magsisindi po ng insenso bago kayo matulog. Tapos pwede kayo ditong mag-wish. Umiling kayo. Pero yun nga, kung halimbawa, cleansing ritual po yung gagawin natin, ginagawa po yan tuwing umaga. Para yung mga sinasabing negative energy na nasa loob ng bahay natin, ma-ward off natin para umalis na sila. Pero kung halimbawa, yung pang meditation, yung pang-relaxation. Pwede tayo magsindi ng mga insenso sa bahay natin, pero iwasan nyo po magsindi po mga kumarikitigang ng 2. Yung bawa, 1 piraso, okay na po yung 1 piraso. Ito po, katulad po, ito po yung, bamboo. Bamboo flavor. Ito, bamboo flavor talaga. Sense? Ayaw, di ba? Ito po, bamboo. Ang bango ito, mabango to, itong bamboo flavor. Tapos ito naman itong lavender. Mabango din itong lavender. Hama kumalit ng paborito ko to yung ako yung naggagawa po ng ritualan. Ang bango lavender. Ito po lavender to. So yan, iba-iba naman po kasi ang flavor ng ating mga insenso flavor. Essence nga, hindi flavor. Ayaw, di ba? At meron din po tayo ito yung mga traditional naman po na ating mga insenso. Ito po yung ginagamit natin. Usually po, pagka tayo gumagawa po ng ritualan, tapos tayo po nagki-cleansing ritual, ito po yun. Yung pong red. Ito po yung, sandalwood. Leche. Yung mga pusa at aso na to, bangay ng bangayan. Ito po yung sandalwood incense sticks. Yan. Ganyan po siya. Ito po yung kulay pula. Yung traditional na mga Chinese incense sticks na ginagamit nating pag-burn sa mga ginagamit natin, mga ginagawa nating mga ritualan. So ito po, iba-iba po yan Meron ditong yung jasmine din ata itong flavor nitong isang to. Ito, meron pa ako dito isa. Ito kasi yung dati,
Ayan, no, marami ako dito eh. Nire-refill ko lang. Actually, itong lagayan ko na to ng incenso, nire-refill ko lang. Ito po yung, ito yung, yellow incense. Ito yung red incense. Ito yung yellow incense. So, yan. Pinagsama ko na. Ito kasi jasmine ng ito. Ayan, no, jasmine ng scent nito eh. Itong isa, sandalwood. Pero alam nyo, gusto ko rin yung sandalwood. Pagka yung sa cleansing ritual, mas maganda yung i-burn. Kasi parang kaamoy siya ng dahon ng laurel. Yan, isa po yung dahon ng laurel, hama kumari kung diga sa pag-burn yan, pag-cleansing ritual ang ginagawa po nyo, pag-smudging ritual, pwede kayo magsindi po niyan yung mga dahon. Iba't ibang mga klase po ng dahon, katulad po ng dahon ng laurel, dahon ng sambong, dahon ng atis, dahon ng asis, yung tiw-tiw ng bawang, dahon ng oregano, yan. Pwede yung pagsamasamahin yan, tapos sunugin po ninyo, kasama po yung ating mga bawang, yung ating pong mga asin, tapos yung ating mga cloves, saka yung ating pong mga star anise. Pwede nyo pong pagsabay-sabayin yan, tapos yan po ang ipapausok natin sa ating bahay. Para yung kumbaga pang smudging ritual naman po yun. Kayo po yung magsindi lamang po ng uling, tapos isa-isa nyo po yung pagsamasamahin yung iba't ibang dahon na yan, tapos yan po ang papausukin po ninyo sa buong bahay nyo para matanggal na yung mga sinasabing mga negativities at pumasok naman yung mga positive energy sa loob ng bahay natin na maaaring makahikayat ng mas sinasabing mga swerte at magbibigay sa atin ng yung mga unlimited na pera. Talagang pera. Abay, syempre ganun yun, mga kumari. Syempre, haakit tayo ng mga positive energy para tayo swertehin, para tayo dumugin ng maraming biyaya ng buhay. At syempre kapag biyaya ng buhay, pera yon. Ganon. O, di ba sabi nga ni Heart Evangelista, mas importante yung mas maraming pera kaysa mas maraming kaibigan. Pero sa akin, mas gusto ko po yung mas maraming kaibigan na maraming pera para marami akong mahut-hutan. Siya rin. Hindi naman po hindi naman ako pera. Although actually, totoo naman po yan. Mukha talaga akong pera. Pero hindi naman po ako nagpapalipin sa pera, kumain. Wala naman po ako tinatatayong building. So yun po mga kumari ko digan. Ganun po ang mga pamamaraan ng pagsisindi po ng insenso. Yan. Meron pong intensyon yan mga kumari kong tigang, yung pagsindi natin ng iba't ibang mga klase po ng insenso at iba't ibang bilang nito. Yan, pero tatandaan nyo, wag na wag po kayo magsisindi po ng insenso na dalawahan at kapag ka umuulan. Pwede tayo magsindi po ng insenso mga kumari kong tigang kung meron tayong pinipetisyon at meron tayong intention. Mas maganda po yung gawin tuwing araw ng Biyernes at tuwing umaga. Ganun pala. Opo, mga kumari kong tigang. So yun po mga kumari ko tigang, sana po may napunto pa mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit ng mga bagong kaswertihan at pagkontra sa mga kamalasan na yan. And with that mga kumari ko tigang, keep safe and God bless you for watching. Bye mga kumari ko tigang.